Bawa kwartawa shalanawa. Bawa kwartawa bisyalanawa. Aba Yahawa Shabasamayang. Aba Yahawa Shabasamayang. Salaka Nanawa. Salakalanawa. Ail Kata Yanawa. Ail katalanawa. Watawadalak Al Damak. Watawadalak aldama. Sa satap at Kata Yanawa. Sa tatap at katalanawa. Kal halal hawadla Aba Yahawa Alhayam. Kalhalal hawad la aba Yahawa. Bahasa Masyayak Hawasyay. Bahasya masyayak Yahausay. Bahasam Raw Kakadas. Bahasyam rogakadas. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 84 and 85. The book of Jasher will be our study. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 84, verse 1 to 32. Nang panahong iyon, si Kore na anak ni Jetzer, na anak ni Kehat, na anak ni Libi, ay kumuha ng maraming lalaki mula sa mga anak ni Israel. At sila'y nagtindig at nakipagtalo kina Moses at Aaron. At sa buong kapulungan, at nagalit sa kanila ang Yahawa, at ibinuka ng lupa ang bibig nito, at nilamon sila, kasama ang kanilang mga bahay, at lahat ng kanilang ari-arian. At lahat ng lalaking kabilang kay Kore, ay at pagkatapos nito, pinaikot ng alahayam ang mga tao sa daan, patungo sa bundok Seir, sa mahabang panahon. Okay, ito si Kore. Patay ka ngayon, Corazon. Si Kore, Kore Aquino, Corazon din yan. ang pangalan niya ay Corazon. Corazon. Corazon, Palayaw, Kore. Si Kore Aquino. Kore. Sugarol yun pasaway yun Naging presidente pa sa bansa. Mukhang ang mga Kore, mga Corazon, mga pasaway. Corazon. Puso Pero yun, may nakilala akong Corazon, huwag sanang mangyari sa kanya. Ang katulad ng ginawa ni Yahawa ni Kore dito. Ikaw na. Lumalaban sila kay Moses. Grabe, no? Lumalaban sila at kay Aaron. Anong ginawa? Nakipagtalo pa. Bumuka ang lupa, nilamon sila. Pati bahay nila, no? Kasama. Kawawa naman si Kore, si Corazon. Hindi, yun ang the big one. So, yan, yung West fault line. Fault line. Yung fault line. Bumuka. Kinain sila sa lupa. Grabe. So, may mga fault line na pala doon. Meron Si na. Aba Yahawa ang gumawa ng fault line. Kasi pasaway ito, silang Kura, ng Kailangan Corazon. Masyot Nakipagtalo pa kila Moses at Aaron. Grabe, no? Kumuha pa ng mga kasamahan. Ano? Pero mabuti, walang John dito. Na isang pasaway din. Ngayon, nangyari, bumuka ang lupa, nagkaroon bigla ng fault line, kinain sila. Tigo. Grabe, no? Pero nawa, huwag mangyari sa kilala kong Corazon. Huwag mangyari, nawa. Proteksyonan siya ni Aba Yahawa. Dahil ang mga Corazon talaga, medyo pasaway talaga Si Kore Aquino. Anong karakter ni Kore Aquino? Pasaway yun Mukhang mabait kunwari. So yun. Tama na, bubog sarado na. Okay, tuloy tayo. Grabe, no? Nang panahong iyon, sinabi ni Yahawa kay Moses, huwag kang makipagdigma laban sa mga anak ni Esau, sapagkat hindi kita bibigyan ng anumang ari-arian nila, kahit gaano man kalaki ang kaya ng talampakan ng iyong paa. Sapagkat ibinigay ko na kay Esau ang bundok Seir bilang mana. Kaya naman ang mga anak ni Esau ay nakipaglaban sa mga anak ni Seir noong unang panahon. At ibinigay ni Yahawa ang mga anak ni Seir sa kamay ng mga anak ni Esau. At nilipol sila sa harap nila. At ang mga anak ni Esau ay nanirahan sa kanilang lugar hanggang sa araw na ito. Okay.
Yung lupain ng Sher ay talagang pinamana ni Abay Hawa sa mga lahi ni Esau. Oh. Kasi sabi ni Abay Hawa sa mga Israelita, huwag niyong digmain huwag kayo makipagdigma sa lahi ni Esau. Kasi yung lupain na yan ay sa kanila na yan. So, tuloy tayo. Pasa. Kaya't sinabi ni Yahweh sa mga anak ni Israel, huwag kayong makipaglaban sa mga anak ni Esau na inyong mga kapatid, sapagkat walang anumang bagay sa kanilang lupain ang pag-aari ninyo. Kundi, maaari kayong bumili ng pagkain sa kanila sa pamamagitan ng pera at kainin ito. At maaaring kayong bumili ng tubig sa kanila sa pamamagitan ng pera at inumin ito. At ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa salita ni Yahweh. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay sa ilang, lumibot sa daan ng bundok Sinai sa loob ng mahabang panahon. At hindi ginalaw ang mga anak ni Esau. At sila ay nanatili sa lugar na iyon sa loob ng 19 na taon. Okay, medyo 19. masunurin ang mga Israelita ito eh. Huwag niyong digmain ang lahi ni Esau. Ay, magkapatid mo naman yan sa nanay, sa mother eh. Magkaiba lang sa tatay. Bili na lang kayo ng pagkain, tsaka Oo. tubig. O ganon. Okay, tuloy tayo. Nang panahong iyon ay namatay si Latinos, na hari ng mga anak ni Kitim. Sa ika-45 taon ng kanyang paghahari, na siyang ika-14 na taon ng pag-alis ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto. At inilibing nila siya sa kanyang dakong itinayo niya para sa kanyang sarili sa lupain ng Kitim. At si Abimnas ay naghari sa nakahalili niya sa loob ng 38 taon. At ang mga anak ni Israel ay dumaan sa hangganan ng mga anak ni Esau ng mga araw na iyon. Sa katapusan ng 19 na taon, at sila'y dumating at dumaan sa daan patungo sa ilang ng Moab. Okay. Papunta na sa So, makita mo yung story dito, detalyado. Pati yung mga hari sa Kitim. So, detalyado ang kwento. Wala to sa Book of Genesis eh. Mga pangalan pa sa mga manghari. Kung sino yon. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Yahweh kay Moises, huwag mong kubkubin ang Moab at huwag kang lumaban sa kanila, sapagkat wala kong ibibigay sa iyo sa kanilang lupain. At ang mga anak ni Israel ay dumaan sa daan patungo sa ilang ng Moab sa loob ng 19 na taon. At hindi sila lumaban sa kanila. At na ika-36 na taon ng pag-alis ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto, sinaktan ni Yahweh ang puso ni Sihon na hari ng mga Amoreo, at siya'y nakipagdigma at lumabas upang lumaban sa mga anak ni Moab. Okay. So, itong hari sa Amoryo, yung mga Amorites, ito si Haring Sihon, ay talagang sinakta ni Hawa kasi angkinin talaga yung lupain na yan. Basta lahat ng mga Amorites na lugar at saka Canaanites. Okay, tuloy tayo. At nagsugo si Sihon ng mga sugo kay Beor na anak ni Janias, na anak ni Balaam, na tagapayo ng hari ng Ehipto, at kay Balaam na kaniyang anak, upang sumpain ang Moab, upang maibigay ito sa kamay ni Sihon. At ang mga sugo ay yumaon at dinala si Beor na anak ni Janias, at si Balaam na kaniyang anak mula sa Pithor sa Mesopotamia. Kaya't si Beor at si Balaam na kaniyang anak ay naparoon sa lungsod ni Sihon at isinumpa nila ang Moab at ang kanilang hari sa harap ni Sihon na hari ng mga Amoreo. O yan. Hari ng mga Amorites, Amoryo. Ito si Sihon ay pinasumpa ang Moab
inutusan si Balaam. Eh si Balaam, ito yung dating tagapayo sa Egypt. Salamangkero yan. Paraon, Salamangkero. Salamangkero ni Miloy. Yan ay instructor ni Lolo ni Arjiboy. Okay, tuloy tayo. Magician. Kaya't lumabas si Sion kasama ang kaniyang buong hukbo. At pumunta siya sa Moab at nakipaglaban sa kanila. At sinupil niya sila. At ibinigay sila ni Yahweh sa kanyang mga kamay. At pinatay ni Sion ng hari ng Moab. At sinakop ni Sion ang lahat ng mga lungsod ng Moab sa labanan. Kinuha rin niya ang Hesbon mula sa kanila, sapagkat ang Hesbon ay isa sa mga lungsod ng Moab, at naialagay ni Sihon ang kanyang mga prinsipe at ang kanyang mga maharlika sa Hesbon, at ang Hesbon ay kay Sihon ng mga araw na iyon. So, natalo ang Moabites sa mga Amorites kasi sinumpa kasi ang Moabites. Grabe, magsumpa pala to si Sinumpa ni Balaam. Oo, yan ang Matalag nangyari. talaga pala. So, natalo ang Moabites. Nanalo to si Sihon, yung mga Amorites. Ngayon, tuloy tayo. Patigil yan. Kaya't ang mga tagapagsalita ng talinhaga ni Beor at si Balaam na kanyang anak ay binigkas ang mga salitang ito na sinasabi, halika sa Hesbon, ang lungsod ni Sihon ay itatayo at itatatag. Sa aba mo, Moab, ikaw ay nawala, o bayan ni Chemos, narito, nakasulat sa aklat ng kautusan ng Alahayam. At nang sakupin si Sion o ni Sion ang Moab, naglagay siya ng mga bantay sa mga lungsod na kanyang nakuha mula sa Moab. At isang malaking bilang ng mga anak ni Moab ang nahulog sa labanan sa kamay ni Sion. At nakabihag siya ng marami sa kanila, mga anak na lalaki at babae, at pinatay niya ang kanilang hari. Kaya't bumalik si Sion sa kanyang sariling lupain. Yan. Napatay ang hari ng Moabites. Pinatay lang na Sihon. Kasi hindi magtagumpay ang Moabites kasi nasa under ng sumpay. Sinumpa ni Balaam. Ngayon, tuloy tayo. At si Sihon ay nagbigay ng maraming kaloob na pilak at ginto kay Beor at kay Balaam na kaniyang anak. At pinauwi niya sila. At sila'y nagtungo sa Mesopotamia sa kanilang tahanan at lupain. Nang panahong iyon, ang lahat ng mga anak ni Israel ay dumaan mula sa daan patungo sa ilang ng Moab at bumalik at pinalibutan ang ilang ng Edom. Kaya't ang buong kapisanan ay dumating sa ilang ng Sin sa unang buwan ng ika-40 taon mula nang sila'y umalis sa Ehipto. At ang mga anak ni Israel ay nanirahan doon sa Cadiz, sa ilang ng Sin. At si Miriam ay namatay doon at siya'y inilibing doon. Namatay na si Miriam. Tumanggap ng Ginto ng kabayaran, ng mga ginto. Si Beor at saka si Balaam. Yaman. Oo. Naalaala ko, itong nakaraang linggo, nag-chat sa akin yung taga Sikihor. Ang apelido niya ay si Luna. Sabi niya, mapalad ka boy. Dahil pagpalain ka. Dahil makatanggap ka ng libre mula sa akin. So, picturean mo yung palad mo, yung kanan, tapos ipasa mo sa akin, babasahin ko at sasabihin ko sa iyo ang iyong inaharap. Pinicturean ko. Bagong cellphone ko picture. Ngayon yung papasa, hindi na kopya. Ang daming pinicture ko, ganun. Pinasa ko, ay tininan ko, walang nakopya. Bagong cellphone yan Patindi Sabi ko, hindi niloob ni Abay Hawa.
na ibigay ang palad ko doon sa mga kalahi ni Balaam. Kalahi ni Balaam yon. Tindi, no? Sabi ko, wala nakuha. Pero nagulat ko, sabi ko, naisip ko, picturean, ano kaya to Abay Hawa? Kalooban mo kaya to? Pero pinicture, kasi libre daw eh. Wala daw bayad eh. Oh. Picture ko na. Ngayon, ipapasa ko na. Ay wala, kahit isa, walang nakuha. Samantala, 10 yung picture ko. Walang isa. Sabi ko, Abay Hawa, hindi mo talaga niloob na makipagsang-ayon ko sa lahi ni Balaam. Na mga ano. Ayaw pakita. Kasi taga-Siquijor, Luna, yung manghula na mga salamangkira. Mga Alam mo ng Siquijor, di ba? mga ina po niya pala ni Balaam yan. Secure. So, wala. Ito nakarang linggo to. Mga ina Siyang na ang nakagamot kay Imelda nung tinubuan ng kalistis. Okay, tuloy tayo. Siyang. Siyang taga-Siquijor. Nang panahong iyon, si Moses ay nagsugo sa mga sugo kay Hadad na hari ng Edom, na nagsasabi, ganito ang sabi ng iyong kapatid na si Israel, at isinasamo ko sa iyo na pahintulutan mo akong dumaan sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa bukid o sa ubasan. Hindi kami inom ng tubig sa balon. Kami ay lalakad sa daan ng hari. At sinabi sa kanya ng Edom, hindi ka dadaan sa aking lupain? At ang Edom ay lumabas upang salubungin ang mga anak ni Israel na may isang makapangyarihang bayan. At ang mga anak ni Esau ay tumangging pahintulutan ang mga anak ni Israel na dumaan sa kanilang lupain. Kaya't ang mga Israelita ay lumayo sa kanila at hindi nakipaglaban sa kanila. Kasi binawalan sila ni Abay Hawa na yung mga lahi ni Edom, ni Esau, huwag kayong makipaglaban. Biro mo ha, dadaan lang sila. Ayaw, hindi pa pinayagan. Oo. Madamot sa daanan. May mga tao talagang madamot eh. Lahi iyon nila. Mm. Mga ano yun, So, Kastila. yan. Okay, tuloy tayo. Tindi, no? Sapagkat bago ito ay inutusan ni Yahweh ang mga anak ni Israel na sinasabi, huwag kayong lalaban sa mga anak ni Esau, sapagkat ang mga Israelita ay lumayo sa kanila at hindi nakipaglaban sa kanila. Kaya't ang mga anak ni Israel ay umalis sa Kades at ang buong bayan ay dumating sa bundok Hor. Nang panahong iyon ay sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa iyong kapatid na siya Aaron, na siya ay mamamatay doon, sapagkat hindi siya makakapasok sa lupain na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. At si Aaron ay umakyat sa utos ni Yahweh sa bundok Hor ng ika-40 taon ng ika-5 buwan, ng unang buwan ng buwan o araw ng buwan. At si Aaron ay 123 taong gulang nang siya ay mamatay sa bundok Hor. 123 years old. Namatay si Aaron. So, matanda na rin talaga. Si Moses, 120, no? 130, 120 si Moses. 123. O si Aaron, mga 123, oh. 120 si Aaron. So, yan. Sabi ni Yahweh, huwag kayong makipagdigma sa mga lahi ni Esau. Sa Hor Iwas na pala, lang kayo. bundok ng So, Hor iwas pala sila. namatay si Aaron, oh. Oo. At si Aaron, kasi matanda na eh. Sa bundok ng Hor. Mas matanda kasi, kuya kasi ni Moses yan si Aaron eh. Ayan, okay, tuloy tayo. Ang aklat ni Jaser, Kabanata 85, verse 1 to 63. At narinig ni Haring Arad na Kananeo na naninirahan sa timog na ang mga Israelita ay dumaan sa daan ng mga Espeya at inayos niya ang kanyang mga puwersa o panglabanan ng mga Israelita. At ang mga anak ni Israel ay labis na natakot sa kanya, sapagkat siya ay may malaki at mabigat na hukbo. Kaya't ang mga anak ni Israel ay nagpasyang bumalik sa Ehipto. At ang mga anak ni Israel ay nagustong bumalik sa Ehipto
ay naglalakbay ng halos 3 araw na paglalakbay patungo sa Misrat, Bini Jaakom, sapagkat sila ay labis na natakot dahil sa Haring Arad. Grabe si Arad. Itong mga Hebrew Israelites, sa kabila ng matinding himala, milagro na ginawa ni Abba Yahweh Bilis sa kanila. mawalan ng pag-asa. Takot. Walang Ito sa may siniharing Arad sa Makaninyo, yung mga Canaanites, Oo. gusto nang babalik sa Egypt. Ang kulit din. May mga pasaway talaga. Itong mga Balik Hebrew lang Israel. So, hindi talaga natin, itong mga rimnan Hebrew Israel dito, may mga pasaway talaga. Hindi talaga pala si na 100% padala. Hindi talaga. Oo. Matindi ng himalang ginawa. Natakot na, baka matalo tayo, balik na lang tayo. May mga silent believer. May mga, normal talaga, may pasaway talaga eh. Ngayon, ano nangyari? wala ang Ano tong Canaanites? What nation Arcana. are the Canaanites today? Lebanese people. The Lebanon. Oh, Sila ang Lebanese, Canaanites yung mga dati. Lebanon. The modern days Lebanon. Sila yung mga The Lebanese. Canaanites. Lahi ni Tom Cruise yan. Gandang lalaki yun. Si Tom Cruise, di ba? Lebanese. Lebanese yan. Tuloy. At ang ibang mga anak ni Israel ay ayaw bumalik sa Ehipto. Kaya't sila ay nanatili sa Bini Jaakom ng 30 araw. At ang makita ng mga anak ni Libe na ang ibang mga anak ni Israel ay gustong bumalik sa Ehipto. Sila ay nanibugho alang-alang sa Yahweh. At sila ay bumangon at nakipaglaban sa mga Israelita sa kanilang mga kapatid. At pinatay ang isang malaking pangkat sa kanila. At pinilit nilang magpatuloy papuntang Kanaan. At dumaan sila sa lugar ng bundok ng Hor. At nang sila'y nakabalik sa bundok Hor, si Haring Arad ay patuloy na naghahanda ng kanyang hukbo para sa pakikipagdigma laban sa mga Israelita. Okay. Grabe. May iba namang Hebrew Israelite na ayaw bumalik sa Egypt. Ang iba gustong bumalik. Anong ginawa ng mga Libita? Ayan, pinatay nila. Pinatay nila yung gustong bumalik sa Egypt. Patay. Yan. Malaki hukbo ang napatay nila. Yan, yung mga duwag. Naglalaban na puro mga Kakapatid Hebrew Israelite. Yung mga duwag, patayin kayo, mga duwag kayo. Ang tindi ng himalang ginawa ni Abba Yahweh sa atin. Ngayon, takot pa rin kayo. Gustong bumalik sa Egypt. Patayin na lang kayo. Siguro yan. Pinatay. Pero pareha yan, mga Hebrew Israelite, ganun katindi. Grabe pala nangyari Oo. talaga sa pagbalik nila sa Kanaan. Sa atin dito, hindi patayin. Itiwalag. Dalawa na natiwalag natin. Grabe. Kasi ito yung mga duwag eh. Okay, tuloy tayo. At ang mga Israelita ay nanumpa na sinasabi, kung ibibigay mo, Yahweh, ang bayang ito sa aming mga kamay, ay aming lubos na wawasakin ang kanilang mga lungsod. At dininig ni Yahweh ang tinig ng mga Israelita. At ibibigay niya ang mga Kananeo sa kanilang mga kamay. At lubos nila silang wawasakin ang kanilang mga lungsod. At tatawagin nila ang pangalan ng dakong iyon na Horma. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa bundok Hor at nagkampo sa Obot. At sila'y naglakbay mula sa Obot at nagkampo sa Gli-Abarim o Abarim sa hangganan ng Moab. So dito rin sa Hor, gilibing si Aaron, di ba? Sa bundok Hor. Ngayon, nakipagtipan sila. Ang mga Israelita ay nanumpa na sinasabi, kung ibibigay mo, Yahweh, ang bayang ito sa aming mga kamay, ay aming lubos na wawasakin ang kanilang mga lungsod. At dininig ni Yahweh ang tinig ng mga Israelita. Promise na kasi ni Abba Yahweh yan, mula pa kay Abraham, Isaac, at saka Jacob.
na ang Kanaan ay maging bansang Israel, mamanain nila. Pero itong mga duwag, yung mga Libita, pinatay nila. Pinatay sa mga Libita itong mga duwag. Nanibugho sila kay Yahweh, no? Oo. Ngayon, Sabi, yung dinipinsa nila talaga si itong Yahweh. natira na na hindi ayaw bumalik sa Egypt. Ngayon nanumpa sila. Dininig naman niya kasi promise na kasi yan eh. Na ibibigay talaga yan sa kanila. Lakasan lang ang loob. Ngayon, doon sila sa bundok Hor. Ngayon, anong sunod na mangyari? At ang mga anak ni Israel ay nagsugo sa Moab na nagsasabi, "Pahintulutan ninyo kaming dumaan sa inyong lupain." Ngunit hindi pinahintulutan ng mga anak ni Moab ang mga anak ni Israel na dumaan sa kanilang lupain, sapagkat ang mga anak ni Moab ay labis na natakot na baka gawin sa kanila ng mga anak ni Israel ang gaya ng ginawa sa kanila ni Sihon, na hari ng mga Amoreyo, na sumakop sa kanilang lupain at pumatay sa marami sa kanila. Kaya't hindi pinahintulutan ng Moab na dumaan ang mga Israelita sa kanyang lupain. At inutusan ni Yahweh ang mga anak ni Israel na sinasabi, huwag silang lumaban sa Moab. Kaya't umalis ang mga Israelita mula sa Moab. Yan. Madamo to mga Moabites eh. Huwag na silang labanan. Ayaw padaanin ng mga Hebrew-Israelite. Dahil sabi ni Yahweh, huwag mo ka magtugagdigma dyan. Kasi yung Moabite, lahi naman ni Lot yun eh. Kayo, mula sa lahi ni Abraham, magkamag-anak lang rin. So, hindi na pinilit ng Israel. Kasi ayaw ni Abba Yahweh digmain ang mga Moabites. So, ngayon, anong sunod? At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa hangganan ng Moab at sila'y nakarating sa kabilang panig ng Arnon, na hangganan ng Moab sa pagitan ng Moab at ang mga Amoreyo. At sila'y humantong sa hangganan ni Sihon, na hari ng mga Amoreyo, sa ilang ng Hidimot. At ang mga anak ni Israel ay nagsugo ng mga sugo kay Sihon, na hari ng mga Amoreyo, na nagsasabi, pahintulutan ninyo kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami liliko sa mga bukid o sa mga ubasan, kami ay dadaan sa daan ng hari hanggang sa makadaan kami sa inyong hangganan. Ngunit hindi pinahintulutan ni Sihon na dumaan ng mga Israelita. Kaya tinipon ni Sihon ang lahat ng bayan ng mga Amoreyo at lumabas sa ilang upang salubungin ang mga anak ni Israel at lumaban siya sa Israel sa Jahas. Yan. Madamot din. Itong mga Amorites. Ayaw din magpadaan. Ayaw din magpadaan. Dadaan na sila kasi papunta sila Kanaan eh. Grabe, no? Ngayon, pumayag si Abba Yahweh digmain to. Mga Amorites naman to eh. Ano yan? Mga Syrian yan. Okay, tuloy tayo. Syrian Amorites. At ibinigay ni Yahweh si Sihon na hari ng mga Amoreyo sa kamay ng mga anak ni Israel, at pinatay ng mga Israelita ang buong bayan ni Sihon ng talim ng tabak, at ipinaghiganti ang Moab. At sinakop ng mga anak ni Israel ang lupain ni Sihon mula sa Aram hanggang sa Hadobak, hanggang sa mga anak ni Amon, at kinuha nila ang lahat ng masamsam sa mga bayan, at sinakop ng mga Israelita ang lahat ng mga lungsod na ito, at nanirahan ang mga anak ni Israel sa lahat ng mga lungsod ng mga Amoreyo. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagpasya na lumaban sa mga anak ni Amon upang sakupin din ang kanilang lupain. Ayan. So, sabi ni Yahweh, sige, digmain mo, Amoreyo yan. Digmain mo sila. Ayaw nilang padaanin kayo. Digmain mo. Yun. Binigay talaga si Rinig kay Yahweh. Patay si Sihon. Talo ang mga Amorites. Nakupkop nila. Nasamsam pa nila ang kanilang ari-arian. Okay, tuloy tayo. Kaya sinabi ni Yahweh sa mga anak ni Israel,
Huwag ninyong kubkubin ng mga anak ni Amon, ni makipagdigma laban sa kanila, sapagkat wala akong ibibigay sa inyo sa kanilang lupain. At dininig ng mga anak ni Israel ang salita ni Yahweh, at hindi lumaban sa mga anak ni Amon. At ang mga anak ni Israel ay bumalik at umahon sa daan ng Basan patungo sa lupain ni Og, na hari ng Basan. At si Og, na hari ng Basan, ay lumabas upang salubungin ang mga Israelita sa labanan. At kasama niya ang maraming matatapang na lalaki at isang napakalakas na hukbo mula sa mga tao ng mga Amoreyo. Sabi ni Yahweh, wag digmain tong mga anak ni Amon. Mga Ammonites to eh. Kapatid to ng Moabites. Yan yung Oo. Japan. Oo. Yan yung Japan. Ang Japan ngayon, Ammonites. Mga Amon. So, hindi pinadigma. Ngayon, dito sila kay sa Basan. Sa Og. Kay Og. Ayan, pinadigma. Kasi ito, mga Amorio dito, Amoreyo mga din. Amorites dito sila eh. Hmm. Mga, ano to siya, Syrian. Okay, tuloy tayo. At si Og, na hari ng Basan, ay isang napakalakas na lalaki. Ngunit si Aaron, na kanyang anak, ay lubang makapangyarihan, mas malakas pa kaysa kanya. At sinabi ni Og sa kanyang puso, narito ngayon ang buong kampo ng Israel ay kumukuha ng isang espasyo ng 3 parsa. Ngayon ay sasaktan ko sila ng sabay-sabay nang walang espada o sibat. At umakyat si Og sa bundok Jahaz at kumuha mula roon ng isang malaking bato na ang haba ay 3 parsa at inilagay niya ito sa kanyang ulo at nagpasya na ihagis ito sa kampo ng mga anak ni Israel upang saktan ang lahat ng mga Israelita gamit ang batong iyon. 3 parsa. Ano to, ang parsa? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Mabigat, malaking bato eh. Kasi Kasi siguro yan, libra or ano. Yang bubuhatin kasi gusto niya ipaligid doon sa Cubic. kampo ng Israelite para kubiko, cubic. para mamatay yung mga Hebrew Israel, maligiran ng mga bato. 3 cubic, ang laki nun. Oo. Kung malakas itong tatay, Mas malakas mas malakas pa rin anak. mas malakas yung ano, si Yung Naaron. anak niya. Sinaaron. Mas malakas si Naaron. Pero ano nangyari? Binubuhat na itong bato na malaki. Ayun, Okay. patay. At dumating ang anghel ni Yahweh at tinusok ang bato sa ulo ni Og. At ang bato ay bumagsak sa liig ni Og, na siyang nagpabagsak kay Og sa lupa dahil sa bigat ng bato sa kanyang liig. Nang panahong iyon, sinabi ni Yahweh sa mga anak ni Israel, huwag kayong matakot sa kanya, sapagkat ibinigay ko na siya at ang lahat ng kanyang bayan at ang buong lupain niya sa iyong mga kamay. At gagawin ninyo sa kanya ang ginawa ninyo kay Sihon. At bumaba si Moses papunta sa kanya kasama ang isang maliit na bilang ng mga anak ni Israel. At pinalo ni Moises si Og ng isang tungkod sa mga bukong-bukong ng kanyang mga paa at pinatay siya. Wala, nangyari. Ayan. Lustred ang bukong-bukong. So, ang nagtiwas, si Moses lang. Pero nangyari yon dahil sa anghel. Anghel ni Hawa pala tumusok kay. Oo, dahil sa anghel. Inutusan niya ang anghel. Tusukin yung bato. Ang laki yung bato. Pag mahaligiran yung mga Hebrew Israelite, Nabasa. mamatay yung Hebrew Israelite. Kaya lang, hindi pwedeng matalo ang Hebrew Israelite. Siyempre, si Hawa na ang panig kay ano eh. Sa Hebrew Israelite eh. Ayan. Ang laki, di ba? Pinatalab lang. Pinatalab lang sa ulo. Bagsak niya sa bigat. Pinatalab lang niya. Pero mo ha, Pagkapangyarihan talaga ng alaya. kasi yung anghel ay tumulong eh. Inutusan ni Hawa. Very Yan. Grabe, no? talagang mga Israelita. Yun na nga na tayo,
Siya ba yahawan na? Di ba naranasan mo? Muntikan ka ring mamatay? Oh, yun. Pero yung anghel ni Hawa nagligtas sa'yo? Grabe. Oh, kasi Remnant Hebrew Israelite ka eh. Kaya pala, naka-tatlo na ako. Oh. Wala talaga imposible. Wala ba akong ano, pero likas na kabutihan pala yun kasi epekto ng pagkapinili. Yun na, Oh, kasi binhi ka eh. Sa tribe ni Naphtali ka eh. wala pa sa akin yung dati, ano, Oh. ang taki mo, ang panalangin ko nga, ano pa, Oh. mga, Pero dahil binhi ka ni Hawa, Remnant Hebrew Israelite, ligtas ka talaga. Oh, ito. oh, Kay Tingnan Baal mo. pa noon. wala, Ang mga Hebrew Israelite, basta matino lang. Talagang proteksyonan talaga. Pero pag pasaway, pananampalataya ko nung ayan, katulad ni Korah, bumuka, nagkaroon bigla ng fault line. Grabe, no? Kinilamon sila sa lupa. So, kailangan talaga, maintain lang talagang katinoan natin. Okay, tuloy tayo. Pagkatapos ay hinabol ng mga anak ni Israel ang mga anak ni Og at ang lahat ng kanyang bayan. At kanilang sinaktan at nilipol sila hanggang sa wala nang matira sa kanila. Pagkatapos ay nagsugo si Moises ng ilan sa mga anak ni Israel upang tiktikan ang Jazer. Sapagkat ang Jazer ay isang napakatanyag na lungsod at ang mga tiktik ay pumunta sa Jazer at ginalugad ito. At ang mga tiktik ay nagtiwala sa Yahawa at nakipaglaban sila sa mga lalaki ng Jazer. At sinakop ng mga lalaking ito ang Jazer at ang mga nayon nito. At ibinigay sila ni Yahawa sa kanilang kamay at pinalayas nila ang mga Amoreyo na naroroon. Oh, yan. Layas. Oh, kita mo. Inutusan ni Moses, magtiktik kayo doon. Sikat yung lungsod na yan. Ngayon, anong labas sa sikat? Naging sikat supoy. Talo. Natalo sila. Natalo sila sa Hebrew Israelite. Okay, tuloy tayo. At sinakop ng mga anak ni Israel ang lupain ng dalawang hari ng mga Amoreyo, 60 lungsod na nasa kabilang panig ng Hordan, mula sa batis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay at nakarating sa kapatagan ng Moab na nasa kabilang panig ng Hordan, sa tabi ng Jericho. At narinig ng mga anak ni Moab ang lahat ng kasamaan na ginawa ng mga anak ni Israel sa dalawang hari ng mga Amoreyo, kina Sihon at Og. Kaya't ang lahat ng mga lalaki ng Moab ay labis na natakot sa mga anak ni Israel. Kasi dati kasi ayaw ng padaanin eh. Mabuti lang sinabi ni Hawa, huwag niyong digmain yan, yung mga Moabites. Eh ngayon, natalo tong Sihon at saka si Og na super lakas na tao. Eh natalo nga ang Moabites, ang Moab sa ano eh, kay Sihon eh. Sabi natalo nga kami niyang Sihon na yan. Pero nadai Ngayon kayang-kayang talunin ng mga Hebrew Israelite. Ngayon delikado kung kami natirahin. Kayang-kaya nila. O kabado na sila. Okay, tuloy tayo. Okay, ano yung Amorites? Modern day of Syria. Syria pala ngayon ang Amoreyo. Yung Amorites, Amorio. Ito ang bansang Syria. Ang Amorites. Okay, tuloy tayo. At sinabi ng matatanda ng Moab, narito ang dalawang hari ng mga Amoreyo, sina Sihon at Og, na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng mga hari sa lupa, ay hindi makatayo laban sa mga anak ni Israel. Paano nga tayo makakatayo sa harap nila? Tunay ngang nagpadala sila sa atin ng mensahe noon pa man, na dumaan sa ating lupain sa kanilang paglalakbay at hindi natin sila pinayagan. Ngayon ay babaling sila sa atin gamit ang kanilang mabibigat na espada at pupuksain tayo. At ang Moab ay nabagabag dahil sa mga anak ni Israel at sila'y lubhang natakot sa kanila.
at sila'y nagpulong kung ano ang gagawin sa mga anak ni Israel. Nagpulong na sila. Ngayon, Meeting na sila. sa Midianite, may magtayo doon. Tatawag naman si Balaam doon para sumpahin ng Israel. Kasi natalo sila dahil sinumpa ni Balaam ang Moabites. Nanalo si Sihon. Kaya naman, gusto ang mangyari. Ganito. Okay. Tingnan natin ha. At ang mga matatanda ng Moab ay nagpasya at kumuha ng isa sa kanilang mga tauhan, si Balak na anak ni Sepor na Moabita, at ginawa siyang hari nila ng panahong iyaon. At si Balak ay isang lalaking napakatalinong tao. At ang mga matanda sa Moab ay tumindig at nagsugo sa mga anak ni Midian upang makipagpayapaan sa kanila. Sapagkat isang malaking labanan at alitan ang nangyari noong mga araw na iyon sa pagitan ng Moab at ng Midian, mula sa mga araw ni Hadad na anak ni Hibidad na hari ng Edom, na siyang sumakit sa Midian sa parang ng Moab hanggang sa mga araw na ito. Okay. Ginawa ng hari sa Moab si Balak. Ikaw ng hari dito kasi kailangan matalino ka kasi. Dahil didigmain tayo ng mga Israelita. Sobrang talino pala ni Balak. Kayang-kaya tayo. Matalino to si Balak. Puro Balak lang yan. Puro Balak lang. Tingnan natin ha. At ang mga anak ni Moab ay nagsugo sa mga anak ni Midian, at sila ay nakipagpayapaan sa kanila. At ang mga matanda ng Midian o sa Midian ay naparoon sa lupain ng Moab upang makipagpayapaan alang-alang sa mga anak ni Midian. At ang mga matanda sa Moab ay nakipagpulong sa matanda sa Midian kung ano ang gagawin upang iligtas ang kanilang buhay mula sa mga Israelita. At sinabi ng lahat ng mga anak ni Moab na mga matatanda sa Midian, kaya nga't ngayon ay tinalo ng mga Israeli o anak ni Israel ang lahat ng nasa paligid natin. Sapagkat ganito ang ginawa nila sa dalawang hari ng mga Amoreyo na mas malakas kaysa sa atin. Yan. Ito namang Midian, anak naman to ni Abraham ni Ketura eh. Nakuyawan na. Mga Kabado Midianite. sila. Nagpapayo sila sa mga Midianite. Itong Moabites. Okay, tingnan natin. At sinabi ng matanda sa Midian, sa Moab, nabalitaan namin na noong panahong nakipaglaban sa inyo si Sihon na hari ng mga Amoreyo, nang siya'y manaig sa inyo at sakupin ang inyong lupain. Siya'y nagsugo kay Beor na anak ni Janias at kay Balaam na kaniyang anak mula sa Mesopotamia. At sila'y naparoon at sinumpa kayo. Kaya't ang kamay ni Sihon ay nanaig sa inyo, na siya'y sumakop sa inyong lupain. Kaya't ngayon ay suguin mo rin si Balaam, sapagkat siya'y nananatili pa rin sa kanyang lupain, at ibigay mo sa kanya ang kanyang upa, upang siya'y pumaroon at sumpain ng lahat ng mga bayan na iyong kinakatakutan. At narinig ng mga matanda sa Moab ang bagay na ito, at ikinalugod nila na magpadala kay Balaam na anak ni Beor. Okay. Tuwang-tuwa ang mga Moabites na ito pala. Ang payo ng mga Midianite ay patawag natin si Balaam para sumpain ang Israel. Dahil kita tayo pala, sinumpa pala tayo ni Balaam dahil dahil nanalo si Sihon sa atin. Ngayon, tayo naman ang gagamit kay Balaam, bayaran na siya. Kasi bayaran yun eh. So, yan. Ngayon, anong sunod na mangyari? Kaya't si Balak na anak ni Zippor, na hari ng Moab, ay nagsugo ng mga sugo kay Balaam na nagsasabi, narito, may isang bayan na lumalabas mula sa Ehipto. Narito, kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa at sila'y nanirahan sa tapat ko. Ngayon nga'y pumarito ka at sumpain mo ang bayang ito para sa akin, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan
kaysa sa akin. Marahil ay magtatagumpay ako upang labanan sila at mapalaya sila sapagkat narinig ko na ang iyong pinagpala ay pinagpapala at ang iyong sinusumpa ay sinusumpa. Kaya't ang mga sugo ni Balak ay pumunta kay Balaam upang sumpain ni Balaam ang Israel na lumaban sa Moab. Ayan na. Kasi, Sisikat na naman dito si Kulit. Kita mo? Yung Balaam na tagapayo ni Paraon, ito pala yun. Oh. Ngayon, Walang ibang Balaam pala siya nag-iisa. susumpain ang Israel daw para manalo ang Moabites. Ngayon, anong sunod nangyari? Kasi ito si Balak, may balak talaga to eh. Okay. At naparoon si Balaam kay Balak upang sumpain ng Israel. At hinarang ng anghel ni Yahweh ang asno ni Balaam. At pinalo ni Balaam ang kanyang sinasakyang asno dahil hindi ito umuusad. At ang asno ay nagsalita at nagpakita ang anghel ni Yahweh kay Balaam. Huwag mong sumpain ng bayang Israel sapagkat pinagpala ito ni Yahweh. At araw-araw na hinihimok ni Balak si Balaam na sumpain ng Israel. Ngunit hindi dininig ni Balaam dahil sa salita ng anghel ni Yahweh na kanyang sinasalita kay Balaam. At nang makita ni Balak na ayaw pumayag ni Balaam sa kanyang kagustuhan, siya ay tumindig at umuwi. At si Balaam ay bumalik din sa kanyang lupain. At mula roon ay nagtungo sa Midian. Ayan. Kita mo, sorry. Kasi hindi umuusad ang asno eh. Dilandurong angel nagharang eh. Pilit niyang paluin yung pala Palo ng palo niya. Nagsalita na ang asno eh. Para nagpakita rin ng anghel na wag mong sumpain ng Israel dahil pinagpala ni Yahweh yan. Tingnan mo, ginamit ang anghel. Para nakinig naman si Balaam sa sinabi ni sinabi ng anghel na wag sumpain ng Israel. Kahit anong pilit ni Balak, hindi talaga sumang-ayon si Balaam. Walang nangyari sa Balak. Oo. Hanggang Balak lang, walang nangyari sa kanyang Balak. Okay, tuloy tayo. Kang Balak ka. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa kapatagan ng Moab at humantong sa tabi ng Hordan mula sa Bet-Jeshimot hanggang sa Abil-Sitim sa dulo ng kapatagan ng Moab. At ang mga anak ni Israel ay nanatili sa kapatagan ng Sitim. Sila ay nagsimulang magpatutot sa mga anak na babae ng Moab. At ang mga anak ni Israel ay lumapit sa Moab. At ang mga anak ni Moab ang nagtayo ng kanilang mga tulda sa tapat ng kampo ng mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Moab ay natakot sa mga anak ni Israel. At kinuha ng mga anak ni Moab ang lahat ng kanilang mga anak na babae at ang kanilang mga asawa na may magaganda at kaakit-akit na anyo. At binihisan sila ng ginto, pilak at mamahaling kasuotan. Ha? Pati may asawa na maganda. So, iyon na ang paraan nila. Kasi yung palano ni Balak, hindi nagtagumpay. Yung utusan si Balaam na sumpain. Ito naman, tutuksoin naman natin ito sa mga magaganda nating babae. Alam mo naman itong mga mitsura ng mga Moabites. Tingnan mo yung mga Chinese woman, ganda-ganda. Mga singkit ang mata, pero tingnan mo yung tsura. Oo, mga mapuputi din. Hindi lang mga anak nila, pati ang mga asawa pa. Na magaganda. Yeah. Pinabihisan ng maayos para akitin ang mga lalaki ng mga Hebrew Israelite. May mga kwentas na gold dyan. Ewan ko, Pastor Bading, nandoon ka. Agoy! Pag-iwan sila! Pag-iwan sila! Tuloy tayo. Ay, ang naglason. At pinaupo ng mga anak ni Moab ang mga babaeng iyon sa pintuan ng kanilang mga tulda upang makita sila ng mga anak ni Israel
at bumaling sa kanila at hindi lumaban sa Moab. At ginawa ng lahat ng mga anak ni Moab ang bagay na ito sa mga anak ni Israel at inilagay ng bawat lalaki ang kanilang asawa at anak na babae sa pintuan ng kanilang tulda. At nakita ng lahat ng mga anak ni Israel ang ginawa ng mga anak ni Moab at bumaling ang mga anak ni Israel sa mga anak na babae ni Moab at inakit sila na nakipagtalik sa lahat o sa kanila at lumapit ang mga lalaki na mga anak ni Israel sa kanila patay. Martilyo. Oo, yan. Bagsak ang martilyo. Yan, Nadali yan ang ang mga babaerong Hebrew Nadali ang mga Patay babae talaga. Patangay, oh. Kasi nangangakit na eh. Nanalo. Oo. Para hindi sila digmain. Ayan ang kahinaan. Yan ang strategy nila. Walay nagpakasal. Okay. Talaga, no? O, tuloy. At nangyari na kapag ang Hebreo ay dumating sa pintuan ng tulda ng Moab at nakakita ng anak na babae ng Moab at ninanais niya ito sa kanyang puso at kinakausap siya sa pintuan ng tulda ng kanyang ninanais. Wow. Habang sila ay nag-uusap, ang mga lalaki sa tulda ay lumalabas at nagsasalita sa Hebreo ng mga salitang ito. Tunay nga alam ninyo na tayo ay magkamag-anak. Tayo na ay mga inapo ni Lot at ng mga inapo ni Abraham. At bakit hindi kayo mananatili sa amin? At bakit hindi ninyo kakainin ang aming tinapay at ang aming hain? Roge. Ah, ayan. Pinakain pa. May alak pa yan. May inuman pa yan. Oh, ganon. Eh, medyo may pang-akay sila na. Nadali yung word mong talap-talap. Parang naglagay sila sa harapan ng sa Hebrew Israelite, yung mga tolda ng nightclub. Naglagay sila ng nightclub eh. Ah, eto namang iba, naakit din eh. Nagnasa din. Kaya pala nauso to mga nightclub, no? Mga beer house nga. Ah. Chinese ang mga may-ari niyan sa Manila eh. Oh. Oo, karamihan. Nauso sila pala pa si Muno. Oh, yan. Talap-talap. Sila pala pa Ah, si Muno. tuloy. At nang ang mga anak na lalaki ni Israel ay nabighani sa kanila ng kanilang mga pananalita. At naakit sila sa pamamagitan ng kanilang mga mapapang-akit na salita at kagandahan ng mga babae. At pinaupo nila sila sa tulda at nagluto at naghain para sa kanila. At kumain sila ng kanilang hain at ng kanilang tinapay. Pagkatapos ay binigyan nila sila ng alak at inumin. Sila at nalasing. At inilagay nila sa harap nila ang magagandang dalaga at ginawa nila sa kanila ang gusto nila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginawa dahil uminom sila ng sagana sa alak. Oh, yan. Grabe. Nakalimot na kasi lasing na eh. Wala nang pangit yan. Paglasing. Walang pangit. Puro Pero, magaganda. pero magaganda lahat yun. Pina-display. Eh, lalong gumanda sa paningin. Kasi ang pangit nga, gumanda sa paningin, di lasing. Eh, ngayon, ang maganda, lalong maganda. Oh, pero mo ha. Paglasing na wala nang pangit. Pero maganda yun. Ito namang mga Moabites ng mga lalaki. Hindi talaga Ito ba yun? Mga kamag-anak lang tayo eh. Mga inapo kami ni Lot. Mga kayo na inapo ni Abraham. Nandiyan na pala magkapit Oo. yun, no? Sige, kainan tayo, inuman. O, nandito mga babae, kung gusto nyo tikman. Isang paraan. Illegal position of shipping yan dahil hindi kasal. Bawal shippingan ng isang babae hanggat hindi mo siya asawa. Kuwan pala yan. Oo. Grabe, no? Noon pa pala nila trabaho hanggang ngayon. Ito namang Business. mga Hebrew Israel, natangay din. Ay, bagos, Pastor Badig nandoon. Ay, wala. Malikot sila. Matibay ka. Nadali yung salita niya, Bisap eh. Nadali yung salita niya talap-talap eh. Okay. Tuloy tayo. Ganito ang ginawa ng mga anak na babae ni Moab na nakipagtalik sa mga anak na lalaki ni Israel.
sa lugar na iyon, sa kapatagan ng Sitim, at ang galit ni Yahweh ay nag-alab laban sa mga Israelita dahil sa bagay na ito. At nagpadala si Yahweh ng salot sa gitna nila. At namatay ang 24,000 lalaki sa mga Israelita. Ngayon ay may isang lalaki sa mga anak ni Simeon na ang pangalan ay Simre, na anak ni Salo, na nakipagtalik sa Midyanita na si Cosbe, na anak ni Zur, hari ng Midyan, sa paningin ng lahat ng mga anak ni Israel. At nakita ni Pinias, na anak ni Eliezer, na anak ni Aaron, na si Sardote, ang masamang bagay na ito, at ginawa ni Simre, at kumuha siya ng isang sibat, at umindig, at sinaksak silang dalawa, at pinatay sila. At ang salot ay tumigil Yun. sa mga anak ni Israel. Yun, tumigil kasi pinagtanggol Ah. na si Yahweh. Tingnan mo ha, ilan thousand ang napatay 24 sa salot? 24,000 na mga Hebrew Israelite, lalaki. Lalaki, oh. Oo, puro lalaki napatay. Dahil mga babaero yun eh. Okay sila. Na naakit sila sa mga Moabita. Dapat Ngayon, itong isa naman, ito si Simre, kumuha ng ano. kumuha, pero hindi Moabita. Midyan. Midianite. Lahi yan Oh, Midyanita, oh. Lahi pa rin yan ni... Na anak ni Abraham. Kose. Oh. Kay Abraham to, kay Ketura, lahi. So, mabuti, ito si Pinisi, na anak ni Eliezer, Phinehas. apo to ni Aaron, ay kumuha ng sibat. ng sibat at tumindig Sinaksak sila at dalawa. sinaksak silang dalawa Tuhog at talaga. pinatay sila. At ang salot ay tumigil sa mga anak ng Israel. Oh. Kung hindi, Tanggol yun. kung hindi ginawa yan Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Salot. ni Pinias, Phinehas. tuloy-tuloy ang salot. Hanggang maubos ang lalaki pala. Maubos ang lalaki ng anak ng mga Hebrew Israelite. Grabe namatay sa kanila. Kaya buti naisip ni Pinias. So, yung initiative ni Pinias, kayo ha, mga pasaway kayo, pinatay niya, kuha siya sipat, pinatay yung babaeng lalaki. Doon natigil ang salot. Kasi, papatayin talaga, death penalty talaga ang mga lumalabag sa batas. Ganon si Abba Yahweh. Mawala lang ang kanyang puot pag mapatay yung mga pasaway. Yun, si Pinias, oh. Si Pinias ang nagpatigil, oh. Pero itong mga remnant Hebrew Israelite na mga babaero, mga namatay, sa langit naman talaga yan sila. Kaya lang, bangkita ang iba, Parang. sa parang. Wala talagang mansion yan. Masayang mga Pinatay lang sila dahil Kasama nila si pasaway Goy. kasi dito sa lupa. Sigoy Pero ang kasama dahil nila. Hebrew Israelite, binhi ni Yahweh, maligtas pa rin yun. Dahil wala namang mawawala sa mga binhi ni Yahweh. Wala mo Kaya lang pang- depende sa reward yon. Mga taga-bangkita o mga taga-parang, iba talaga yung nasa mansion ka. may service pa. So, yon. Ngayon, biro mo, kung hindi ginawa ni Pinias, na anak ni Eliezer, na apo ni Aaron, hindi matigil yung salot. 24,000 Tuloy-tuloy ipapatay ni Abay Hawa yung mga lalaki na mga Hebrew Israelite. Tapos ito naman si Simre, dito naman sa Moabita, na anak ni Kose, ni Cosbe, na mga babaero. Tusukin sila dalawa sa sibat, no, ah. Actually, si Abba Yahweh, hindi naman niya pinigilan ang mga anak ng Israel kung mag-asawa ng marami. Kung nakukulangan ka sa isa. Pero kailangan gawin mo muna siyang asawa, kasal mo na kayo, bago mo siya galawin, bago mo siya sipingan. Pero pag magsiping ka sa isang babaeng hindi mo asawa, galit si Yahweh. At talagang salot ang labas. Ang tawag doon, illegal position of shipping. Halimbawa, nakulangan ka, o di magdagdag ka asawa, pero magpaalam ka sa unang asawa mo. Pero sa Christian, isa lang, para tuloy-tuloy may mga kabit.
Oo, mga satanic doctrine yan eh. Hindi, nagpasikat pa sila na, kayo, para Muslim kayo, daming asawa, kami isa lang. Kunwari, banal, isa lang. Pero in behind of that, may mga kabit pala. Iyan ang malaking kasalanan. Bakit ginalaw mo yon? Pinakaalaman mo, sinipingan mo yung mga babae na hindi mo naman asawa. Bawal yon. Kung kaya mo mag-asawa kag isa lang na hindi ka magsiping na iba, okay. Pero kung nakulangan ka, magdagdag kag asawa. Hindi kasalanan. Pero kung sipingan mo isang babae, hindi mo asawa, tita mo nangyari ito. Patay sila. 24,000 na mga lalaking Hebrew Israelite pinatay ni Yahweh sa salo. Ano, grabe, no? Pero mo 24,000 ha. Grabe. Marami na 100, 24,000 pa. Grabe, oh. Yan ang nangyari. Kasi na, tayo bilang remnant Hebrew Israelite, asawa lang talaga ang tikman natin. Huwag tayong maakit sa hindi mo asawa. Dahil malaki ang kasalanan at ang bagsak mo doon sa pangalawang buhay, Pagkita. bangkita o parang. Okay lang pagparang kasi masaya doon. Pero sa bangkita, yun ang nakakalungkot. Okay. Tayo dadako sa panalangin, Pastor Richard. Tulog lang sa gilid. Oo. Ingit na dyan sa may mansion. So, ano na ako sa Yan lang. Ya, kumusta ka dyan? Okay lang po. So tayo po lahat tayo tuloy na yung panalangin. O tunay nga, Aba Yahweh, na ikaw lang ang nakakakita na higit na sa kabubuti ng aming buhay sa mga panahon na ito. Batid mo kung paano kami magtagumpay at kailan kami matatalo ng aming mga kahinaan. Katulad ng mga nakaranasan ng aming mga lahi o aming Yahweh, dalangin namin ang basbas at pagpapala mula sa iyong trono na maging matatag at malakas ang aming mga puso at pananampalataya, higit sa lahat paninindigan sa katuwiran at kabanalan upang magampanan namin ang mga tungkuling iniatang mo sa amin. O Yahweh, patuloy naming itinataas sa iyo at ipinamamanik namin sa iyo ang aming kalagayan dito sa lupa. Lubin mo at magkaroon ng katagumpayan ng mabilisang panahon ang mga araw sa pagsasaayos ng iyong manal na kasulatan at ang iyong mga anak ay patuloy na makaranas ng pagkaunawa sa tunay mong layunin na makilala at mahayag sa kanilang mga buhay ang pangalan mong banal at maniwala sila ayon sa itinakda mong bilang, lalo na sa mga panahong ito na nalalapit na ang araw ng iyong pagbabalik. Sambahin at luwalhatiin ka, kalakasan at katagumpayan, kagalingan sa lahat ng mga remnant ang aming naisin sa araw na ito. Sinasamba ka namin sa pamamagitan ni Mashiach Yahushua. Yaman. Yaman.